Behetasyon sa Timog Silangang Asya. Dapat tapat. Ang kinaroroon ng latitude ay isa sa mga salik na sanhi ng pagkakaroon ng iba't ibang uri ng klima. Pagtapatin ang uri ng klimang nararanasan ng mga lugar na matatagpuan sa kinaroroon ng latitude. Mataas na latitude. Klimang polar. Gitnang latitude. Mahalumigmig o temperate. Mababang latitude, tropical zone o torrid zone. Sa Timog Silangang Asya, ang mga lupain na matatagpuan sa equator ay nagtataglay ng klimang tropikal, na may mga basang kagubatan at mainit na klima. Ito ay nasa pagitan halos ng Tropic of Cancer at Tropic of Capricorn. Pili letra. Ang rehiyon ng Timog Silangang Asya ay may klimang tropikal. Ano ang implikasyon nito sa pamumuhay ng mga taga rito? Sagana sa mga yamang likas tulad ng kagubatan, mga pananim at rekado. Mga layunin, nakapagbibigay ng epekto ng vegetation cover sa mga mamamayang naninirahan sa Timog Silangang Asya. Naiisa-isa ang mga uri ng vegetasyon sa Timog Silangang Asya. Nakalilikha ng slogan na nagbibigay inspirasyon hinggil sa pangangalaga ng mga pananim ng bansa. Malaki ang epekto ng klima sa paghubog ng pamumuhay ng mga tao sa isang lugar. Ang kasuotan, panirahan, gawain, hanapbuhay, uri ng produkto at pananim ay may kaugnayan sa lokasyon at klima ng lugar. Isa sa epekto ng klima ay ang uri ng pananim o vegetation mayroon ang isang lugar. Vegetasyon o vegetation cover. Tumutukoy sa iba't ibang uri ng pananim na nakabalot sa lupain ng daigdig. Anong pambansang prutas nila? Vietnam, dragon fruit. Thailand, mangosteen. Indonesia, durian. Philippines, mango. Myanmar, cucumber tree. May tatlong uri ng damuhan o grasslands. Ang steppe na may ugat na mabababaw o shallow-rooted short grasses. Maliliit lamang ang damuhan sa lupain ito dahil tumatanggap lamang ito ng 10 hanggang 13 pulgada ng ulan. Prairie, ang lupaing may damuhang matataas na malalim ang ugat o deeply rooted tall grasses. Savanna, lupain ng pinagsamang mga damuhan at kagubatan na matatagpuan sa Timog Silangang Asya, partikular sa Myanmar at Thailand. Ang mga taong naninirahan sa mga steppe, prairie at savanna ay kadalasang nakatuon sa pagpapastol at pag-aalaga ng mga hayop, tulad ng baka at tupa na pinagkukunan nila ng lana, karne at gatas. Ang mga lambak ilog at mabababang burol ay ginagawa nilang pananiman. May tatlong uri rin ng kagubatan. Ang boreal forest o taiga o rocky mountainous terrain. Coniferous ang mga kagubatang ito, bunsod ng malamig na klima dahil sa presipitasyon na maaaring nasa anyong yelo o ulan. Tundra or treeless mountain tract. Kakaunti ang mga halamang tumatakip at halos walang puno sa lupain ito dahil sa malamig na klima. Tropical rainforest. Sa Timog Silangang Asya at sa mga bansang nasa torrid zone ang biniyayaan ng tropical rainforest dahil sa mainam na klima nito na halos may pantay na panahon ng tag-ulan at tag-araw. Magkakaiba ang vegetation cover sa mundo bunga ng magkakaibang uri ng klima at lupain. Gayunpaman, hindi lahat ng uri ng vegetation ay bunga ng uri ng klima. Sa kasalukuyan, ang karaniwang vegetation ay bunga na ng aktibong galaw ng tao, tulad ng pagpapastol ng hayop, pagsunog ng kagubatan, deforestation o walang ingat sa pagputol ng mga puno para sa paggawa ng mga produktong kahoy at paggamit ng lupain sa agrikultura o paglilinang ng mga lupaing urban. Pili sa larawan.
Ano kaya? Malaki ang bahaging ginagampanan ng klima at vegetasyon o vegetation ng Asya sa pamumuhay, kabuhayan at sa paghubog ng kabias ng Asyano. Magbigay ng epekto ng vegetation cover sa mga mamamayang naninirahan sa Timog Silangang Asya. Ano sa tingin ninyo ang mangyayari kapag nawala ang mga halaman sa bansa? Magbigay ng kahalagahan ng mga pananim sa bansa. Slogan making. Gumawa ng slogan na nagbibigay inspirasyon hinggil sa pangangalaga ng mga pananim ng bansa. Kapag pananim at puno ay pinabayaan, parang bukas ang tinalikuran. Kaya sa ating munting paraan, ipakita ang pangangalaga sa ating kalikasan.